Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po sa atin lahat. Pero mag-intay po muna tayo ng mga viewers bago po tayo magsimula. Tayo po ay papasalamat tungkol po sa nanood ng ating last live streaming noong Wednesday. Yung pong nakapanood ng live at yung nakapanood po ng replay. At tayo po ay nagpapasalamat sa mga makakapanood ng live ngayong gabi. Meron pong bagong mensahe ang Panginoon sa bawat sa po sa atin. So, manalangin po muna tayo habang naghihintay po tayo ng viewers. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat sapagkat muli kami po ay binigyan mo ng pagkakataon na mag-aaral ng salita mo. Lagi po nang sinasabi, isang pribileyo, karangalan ng pag-aralan ng salita mo sapagkat ang salita mo ay buhay, ang salita mo ay totoo, ang salita mo po ay nagbabago ng aming buhay. Panginoon, dahil sa salita mo aming pag-aaralan, niling po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa mga sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang aming spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang lubos po namin maunawaan at maisagawa lahat ng salita mo na aming pong pag-aaralan sa gabi ito. At ang kaaway siya po ay mahigit ng 2,000 taon talunan, anumang hadlang na kanyang gagawin, ito ay aking sinasansala, pinapawalang pisa sa pangalan ni Jesus. At dahil banal na Espiritu, ikaw manguna sa aming kalagitnaan, inakin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay gusto kong basahin. Simula na po tayo. Gusto ko pong basahin na sinasabi po ng salita po ng Diyos. James chapter 1 verse 19 hanggang 20. Sabi po dito, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Verse 20, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Sabi po ng Ephesians 4:26. Sabi po ng Ephesians 4:26. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down when you are still angry. Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang banal at makapangyarihan salita na ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Good morning, good evening kay Sister Karen, nanonood po siya. Maging kay Oda Pentes, good evening. Hallelujah, sa lahat po ng mga nanonood, good evening po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. For the last 4 Wednesday, ang ating pong topic ay series about faith. Kung natatandaan po natin. Napag-aralan po natin yung how to make our faith grow. Napag-aralan din natin yung pong faith that can move mountains. Napag-aralan din natin yung the power of biblical faith, at saka yung the unshakable faith. Ngayon pong gabi ito ay series pa rin po ang pag-aaralan natin. At ang bagong series message po natin ay pinamagatan po natin dealing with our problems. Pagharap sa ating mga problema. At dito po sa series na ito natin pag-aaralan ay ating pong titingnan yung pong mga problema na kinakarap po natin at kung paano tayo matutulungan po ng Diyos dun sa mga problema na yan ayon po sa ating bagong buhay kay Kristo. Kasi po, ang ating pong sa Kristo ay naparito hindi lang para po tayo iligtas, kundi siya naparito upang tayo po'y tulungan sa bawat problema na nararanasan po natin araw-araw. At po tayo ay may kinakarap na problema. At ang Panginoon po'y narito, dumating po siya, naparito hindi lang para tayo iligtas, kundi tayo po'y tulungan sa bawat problema na nararanasan po natin. At sa gabing ito, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa anger, the problem of anger. Yun po yung pamagat ng ating message, the problem of anger. Ang unang bagay na kailangan po natin kilalanin ay ang galit po ay talagang problema. Problema po ang galit. Yan po yung sinasabing Bible. James chapter 1 verse 19 to 20, ito po ang sinasabi. Everyone should be quick
to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring about the righteousness life that God desires. Sabi po sa Tagalog, mga kapatid, kung minamahal, unawain nyo ito. Maging alerto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sabi po doon, ang galit ay hindi nakakatulong para tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang ibig sabihin, hindi po tayo makakapamuhay ng isang matuwid na pamumuhay na gusto ng Diyos na ipamuhay natin kung tayo po'y punong-puno ng galit sa ating pong mga puso. Amen. Ang galit, ito po ay talagang isa pong malaking problema. Malaking problema po ang galit sapagkat ang galit po ay pintuan na napakarami pang problema. Yung mismong galit ay problema na po yan. Kapag tayo po'y punong-puno ng galit, nanganganak po yan na napakarami pang problema. Ang sabi po ng isang mangangaral, anger is one letter short of danger. Sabi niya, ang galit ay isang letter lang ang kulang para maging danger. Ano ba ang kinakailangan idagdag sa anger para maging danger? Letter D. Amen. One letter short of danger. Ibig sabihin, danger is dangerous. Mapanganib po, mga minamahal na kapatid, ang galit. Kaya huwag po natin babalik, mapanganib po ang galit. Amen. At ito po ay isang warning para sa atin na dapat natin itanim sa ating puso. Ang galit po is hindi lamang po dangerous, very dangerous. Ang galit po ay pwedeng magsanhi ng malaking damage, malaking pinsala, hindi lamang po sa ating sariling buhay, maging sa buhay ng mga taong nasa paligid po natin. So, ang ibig sabihin, kapag tayo po ay laging nagagalit o punong-puno ng galit, hindi lang po tayong apektado. Hindi lang po mapipinsala yung sarili natin ba maging buhay ng mga tao nasa paligid po natin. Anger can cause relational problem. Ang galit pwede pong magdulot ng problema sa relasyon. Marami pong relasyon ang nasira dahil po sa galit. Yung uncontrolled anger. Unresolved anger. Yung galit po na hindi na-control, yung galit na hindi na-resolve o nalutas, yun po ay nakakasira sa relasyon. Ang relasyon po ng mag-asawa, yung napakagandang relasyon ng mag-asawa, dahil po sa galit, hindi na-control na galit, hindi na-resolve ang galit, tumagal na galit, kinimkim na galit, ay naging dahilan para masira po ang relasyon ng mag-asawa. Kaya marami pong mag-asawa nakakahiwalay. Dahil sa galit, minsan sila po ay nakapagsasalita ng hindi magagandang pananalita sa isa't isa. Minsan ay dumadating po doon sa pananakit. So dahil sa galit na hindi po na-control, dahil sa galit na hindi agad na-resolve, nagkaroon po ng problema sa relasyon ng mag-asawa. Maging ang pamilya, nasisira po minsan ang relasyon ng magkakapatid. Ng pamilya dahil po sa galit, pagtatanim ng galit, samahan ng loob. Minsan mayroong pamilya nasa sambay pero hindi nagpapatayan sapagkat punong-puno ng galit. Hindi na kontrol na galit, galit na pinatagan. Hindi agad na-resolve, nakakasira po ng relasyon sa pamilya. Maging po sa magkaibigan, isang matalik na magkaibigan, nagkasamaan ang loob, nagkaroon ng galit, hindi po na-resolve agad yung galit, hindi na-control ng galit, hindi po binigyan ng kalutasan yung galit, nagkaroon po ng away, nagkahiwalay yung matalik na magkaibigan. And anger can cause major problems in our life. Pwede po itong magdulot ng malaking pinsala, malaking problema sa buhay po natin. Pwede po itong maging sanhi, halimbawa, ng kawalan ng trabaho. Mawalan ka ng trabaho dahil sa galit. Minsan ay marahil ay papasok ka meron kasing ganung pangyayari, pumasok ng late o umabsent, pagpasok kinabukasan, napagalitan ng supervisor, napagalitan ng foreman, dahil siya ay medyo hindi maganda yung lagay, nagalit, nagkasagutan, hindi na maganda yung naging resulta, ay natanggal sa trabaho. Yun po ay resulta ng galit. Maging po yung damage to property. Ang galit po minsan ay nakakaroon ng damage sa property. Meron po kasing taong pag nagalit,
nagbabasag ng gamit. Di ba? Meron ganun eh. Pag nagalit, meron mga misis pag nagalit, inahagis po yung mga pinggan, yung mga plato. Naninira ng gamit. Meron po kami kapitbahay noon, si Man Rosteng. Ang bahay po nila ay katabi ng katabi po ng karsada. Nung nagalit po siya sa kanyang asawa, dahil hindi niya po pinagbubuhatan yung kanyang asawa, yung pong galit niya ay ibinuhos na sa mga gamit. Inihagis sa gitna po ng karsada, yung telebisyon, yung lahat ng gamit, mga pinggan, pinagagis pa, pinagsisira. So ang galit po ay nagkakaroon po pwedeng magkaroon po ng damage of property. Maging minsan, ay baka dahil sa galit, ay nakapagsalita ka na hindi maganda sa iyong kapwa, ay nademanda ka pa. Nagkaroon ka pa ng kaso. Damage to others. Minsan, it leads to murder. Kaya nga sinasabi po natin, ang galit po ay very dangerous pag hindi po natin na-control. Pag hindi natin na-resolve ng maaga, it leads to murder. Bakit po ba nakakakomit ng murder ang isang tao? Dahil po sa tindi ng galit. Yung galit na natin sa kanyang puso. Natatandaan po natin, meron pong, ang tawag po dito, siya po ay reporter. Natatandaan po natin si Percy Lapid. Kasi matindi po siyang, pag siya po yung nagsalita, matindi siyang bumana sa mga taong gobyerno, sa mga politiko. Dahil mga binanatan po yung nagalit sa kanya, nagtanim ng galit sa kanya, alam na po natin ang nangyari. Pinatay po si Percy Lapid. Dahil po sa galit, unresolved anger, uncontrolled anger, nag-leads to murder. Ang galit yan din po ay pwede magdulot ng emotional problem. Kasi pag tayo po ay galit, emotionally, apektado tayo eh. Minsan dahil po tayo ay galit, emotionally, hindi po tayo makakilos ng tama. Hindi tayo makapag-desisyon ng tama. Hindi tayo makagawa ng tama because emotionally apektado po tayo. Ang galit, kaya din po yung magdulot ng physical problem. Pag tayo po ay laging galit, punong-puno ng galit, yung pong blood pressure natin ay tumataas. Di ba? High blood tayo. Kapag punong-puno ng galit sa ating puso, at pag punong-puno ng galit sa ating puso, nagkakaroon po tayo ng heart problem, ng problema sa puso. Sumasakit ang ulo, heartaches, stomach problems, ulcer, insomnia have all been linked with unresolved anger. Yung pong sakit sa puso, high blood pressure, headaches, stomach problem, ulcer, insomnia, yan po konektado doon sa unresolved anger. Kapag yung galit po ay pinanatili natin, yung galit po ay hindi agad na-resolve o naayos, eh yun po ang naging resulta, nagkakaroon po tayo, ito po ay nakakapekto physically, nagkakaroon po tayo ng sakit. Anger is particularly dangerous because it is self-reinforcing. Amen. Self-reinforcing yun po ay nagpapatibay sa sarili. Kasi diba, kapag tayo po ay nagagalit, ang gusto ng tao magkaroon ng resulta. Ang gusto ng tao ay mailabas yung galit, maibuhos yung galit. Self-reinforcing, nagpapatibay sa sarili ka. Lagi ka nagagalit. O timbagay, nagagalit ka, nare-reinforce ng sarili mo. Kasi pag nagalit ang tao, gusto niya magkaroon ng resulta. Gustong mailabas yung galit na nasa puso po niya. Ang sabi po ng Herbert Warren, either learn to control your anger or it will control you. Sabi niya, matutunan mong kontrolin ang galit mo ay kung hindi, yung galit mo ang po-control sa'yo. Di ba? Ang tama po, makontrol natin yung galit natin. Sa sarili natin, hindi natin kayang kontrolin yan. Sa tulong lang ng Panginoon. Kasi kapag hindi po natin na-control, natutunang kontrolin yung galit natin, yung galit ang po-control sa atin. Pag yung galit po ang kumontrol sa atin, sira na po yung buhay natin, hindi lang sarili natin. Ang madadamay, maging mga taong nakapalibot po sa atin. So, anger is a real problem. Anger is dangerous, pero ang Panginoon sa Kristo ay naparito para tulungan po tayo sa problema ng galit. Praise the Lord. So, yun po ang una. The problem of anger. At magandang gabi kay Ate Bioli, kay Ana Marie, magandang gabi. Sa lahat kay Sister Juanita, magandang gabi. Hallelujah. So, yun po number one. The problem of anger.
Anger is real problem. Number 2, understanding anger. Pag-unawa sa galit. Maliban na atin pong maunawaan ang galit, kung paano ito nagtatrabaho, ay hindi tayo po'y mahirapan para i-deal yung problema ng galit sa ating buhay. Ulitin po natin. Hanggang hindi po natin nauunawaan ang galit, hindi natin nauunawaan kung paano kumikilos ang galit, mahihirapan po tayo na harapin yung problema ng galit sa ating pong mga buhay. Ano po ba yung mga bagay na dapat po nating maunawaan pagdating sa galit? Una, anger as a physical response. Ang galit bilang isang physical na tugon. The first thing we need to understand about anger is that anger is an actual physical response. Ito po isang actual na physical na tugon. Sabi po ng Proverbs 29 verse 22, an angry person stir up conflicts, and a hot-tempered person commits many sins. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Amen. Anger as a physical response. Di ba pag nagagalit tayo, ibig na kumawala ng kamay mo, ibig kumawala ng paa mo, physical response, ibig mong manakit. Yan sabi po dito, ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Anger as a physical response. Yun po yung unang respondi. Pag nagagalit ka, yung katawan mo nanginginig eh. Yung katawan, para bang may nararamdaman kang init sa katawan mo na gusto mong ilabas. Gusto mong manakit. Gusto mong makagawa ng hindi maganda sa inyo, doon sa tao na kinagagalitan mo. Ang sabi po ni Neil Anderson, dito sa binasa natin, Proverbs 29 verse 22, sabi dito, an angry person is stir up conflict and a hot-tempered person. Yung a hot-tempered person, sa Tagalog po ay mainitin ng ulo. Hot-tempered person, sabi niya, pag tinranslate mo, isinalit mo sa Hebreo yung salita, ang ibig sabihin, owner of it. Nagmamay-ari ng init. Ang sabi po niya, it speak of the hot flash we often feel cursing your body when we are angry. Kaya pala di ba pag tayo nagagalit ng tao, para bang merong init sa katawan mo na talagang nag-uudok sa upang ilabas mo yung galit mo. Kaya minsan meron tayo na rin, kumukulo ang dugo ko siya pag nakita kita. Yun po yung galit. Merong init na parang nag-uudyok sa katawan mo para ilabas yung galit na yun. Yun po ang sabi ni Neil Anderson. Sabi niya, when we get angry, our body does some amazing things. Sabi niya, kapag tayo pinagagalit, ang katawan po natin, gumagawa ng kamangha-manghang bagay. Ito po yung sinabi niya. Sabi po ni Neil Anderson, when we get angry, kapag tayo nagalit, the nerve center in our hypothalamus activates our emergency system, which constricts blood flow to the kidneys. Pinipigilan daw nito yung daloy ng dugo sa ating kidneys, sa ating intestine, and sa ating balat and skin. At the same time, our brain sends a signal to our adrenaline glands to pump large dose of adrenaline and cortisol into our bloodstream. Sabi pa po niya, our muscle tightens, our heart beats faster, and our blood pressure rises. The blood is directed away from our skin toward our muscle in order to facilitate fight or flight response. Ganun pala po nangyayari sa katawan natin pag nagagalit. Yung muscle natin tumitigas, yung ating pong puso mabilis ang tibok, yung ating pong blood pressure ay tumataas. Kaya sabi, the blood is directed away from our skin toward our muscle in order to facilitate a fight or flight response. Yung pala. Kaya yung ipinapacilitate nito yung kung ikaw ay lalaban o ikaw ay tatakbo. Why does our body do this? Ang sabi po niya, to prepare us for action. Kaya ganun pala yung nararamdaman natin. Yung po pala yung natural sa katawan natin. Kapag tayo nagalit, mayroong mga bagay na nangyayari sa ating katawan na inihanda yung ating katawan for action. Lalaban ka ba o tatakbo ka pa? Yung po yung nangyayari sa ating katawan. Sabi po niya, physically, it is an exact same response we experience when we are suddenly confronted by danger.
Sabi niya, ganun din po yung nararamdaman natin kapag tayo po yung nakaharap sa panganib. Kung ano yung nangyayari sa katawan natin, kapag tayo po yung nagagalit, ang sabi, yun din ang nangyayari sa ating katawan kapag tayo po ay nalalagay sa panganib o tayo po ay haharap sa panganib. Ang sabi po niya, ang tawag po niya dito na physiological preparedness, ang actual physical state that used to prepare us to defend ourselves in times of danger. Natural pala sa katawan natin yan. Pag nagagalit tayo, maraming mga bahagi ng katawan natin na kumikilos. Sabi po dito, to prepare us for action. Lalaban ka ba o tatakbo ka? At ganoon din po daw ang nararanasan ang nangyari sa katawan natin kapag tayo po ay nakaramdam na tayo po ay nasa harap ng panganib. So, anger is a physical response. Di pag nagalit ka, minsan gustong kumawala ng kamay mo eh. Gustong kumawala, gusto mong manakit. Gustong kumawala ng mga paa mo. Yung init na nararamdaman natin sa katawan, na siyang nag-uudyo. Sabi nga, parang dumadarang sa ating pagkatao na talagang ang tendency niyan ay lalabang ba tayo o tatakbo tayo. Anger is a physical response. Yung pinuna. Anger as a secondary emotion. Ang galit, the second thing we need to understand about anger is that anger is a secondary emotion. Hindi po yan primary emotion. It is always a response to something else. Ito po ay laging tugon sa ibang bagay. So yung galit, hindi po ito primary response, secondary. Ibig sabihin, may bagay nang nangyari bago ko pa nagalit. Hindi ka naman magkagalit ng may nangyari na walang bagay eh. Kaya secondary emotion. Yung galit, yung po yung secondary emotion dun sa bagay na may nangyari na. Kaya ka nagalit, may nangyari. Kasi hindi ka man nagagalit kung walang nangyari. So ito pong galit is a secondary emotion. Amen. Sabi po ni Ray Fowler, anger is a symptoms, not the real problem. Sabi po niya, ang galit, ito po ay symptoms, hindi tunay na problema. Sabi niya, it's like the red warning light in your car. It can signal to you that something is wrong. Yung po mga nagdadrive, di ba minsan biglang may lalabas na pula doon sa sasakyan mo, kitang-kita mo pula. Ibig sabihin, warning po yan na meron pong problema doon sa engine. Naranasan po namin yan ni Pastor Manny Gonzaga, galing po kami Tarlac, nasa North Expressway po kami. Habang tumatakbo po kami, biglang pong nag-signal na pula doon sa harapan niya. Nagsisignal na pula. Sabi ni Pastor Manny, Pastor, ano to? Bakit ganito? Hindi ko alam yan. So ang ginawa po namin kasi sabi niya, bakit ba nag-signal na pula? Ibig sabihin, merong problema sa engine. Sabi, mas maganda pa, itigil natin pagkatapos tumawag tayo. Anong pwedeng tumawag? Tinawag po namin sa Pastor Sani, kaya po naayos. So ganoon po, anger is a symptom, not a real problem. Ano po ba yung mga bagay na nagpapagalit sa atin? Katulad sinabi natin, anger is a secondary emotion. Pangalawang emotion po yan. Ito po ay galing, meron pong naunang pangyayari, kaya ka nagalit. Naintindihan po ba natin? Wala namang kung bigla ka magagalit eh, nang walang dahilan. So yung galit, secondary emotion kasi merong naunang pangyayari, kaya ka nagalit. Naintindihan po ba natin? Ano po ba yung mga bagay na kalimitang nagpapagalit sa atin? Ikaw, bakit ka ba nagagalit? Hindi naman tayo nagagalit ng walang dahilan eh. Kaya ka nagalit, merong dahilan, merong pangyayari na ganap, kaya ka nagalit. So ano po yung mga bagay na nagpapagalit sa atin? Una, nasaktan ka. Heart. Maaring ito po ay physical heart. Maaring ito po yung nasaktan ka physically. Kasi di ba nagagalit tayo kapag po tayo ay nasaktan physically o kalimisan emotional pain. Nasaktan ka emotional. Yung emotion mo nasaktan. Amen. Pag nasaktan po yung emotion natin, ang kalimitan response po natin is anger. Kapag po tayo ay nakaramdam na tayo po ay rejected, when we feel rejected, when we feel betrayed, when we feel unappreciated, when we feel unloved and treated fairly, we often respond with anger. Amen. Kapag tayo po ay nakaramdam na tayo po ay nireject, nakaramdam na tayo po ay itinatuwa, nakaramdam na tayo po ay binabaliwala,
Nakaramdam na tayo po ay parang hindi nire-respeto. Nakaramdam tayo na hindi tayo minamahal. Nakaramdam tayo na tayo hindi tinatrato ng tama. Ang response po natin kalimitan, galit. Yun po ay natural na response. Kapag tayo po ay nakaramdam, nasaktan po tayo, ang natural response po natin, galit. Ang napakagandang halimbawa, biblical example po nito ay si Abel at si Cain. Genesis chapter 4, verse 4 hanggang 5. Sabi po dito, the Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, he did not look with favor. So, Cain was very angry and his face was downcast. Sabi po ito, galit na galit si Cain. Bakit po galit na galit si Cain na naging dahilan para patayin niya si Abel? Bakit po siya galit na galit? Sapagkat yung kanya pong offering sa Panginoon ay hindi tinanggap. Yung offering po ni Abel tinanggap naman, naging kalugod-lugod kay Lord. Pero yung kanyang offering hindi naging kalugod, hindi po tinanggap ng Panginoon. He felt the emotional pain of rejection. Yun po yung naramdaman niya, emotional pain of rejection, and he responded with anger. Nagresponde siya ng galit, at ang galit niya humuntong sa pagkapapatay niya sa kanyang pong kapatid. Piyang pinatay ni Cain si Abel dahil po sa galit. Sapagkat nakaramdam po siya ng emotional pain of rejection. Nireject ng Panginoon yung kanya pong offering. So yun po yung unang bagay na nagpapagalit sa atin. Pain. Kapag tayo po, heart, na nasaktan po tayo. Physical heart o emotional heart. Ang responde po natin galit. Another thing na nagpapagalit sa atin sa tao, frustration. Kapag ang tao po ay nakaranas ng pagkabigo, responde galit. Kapag yung pong inaasahan mo ay hindi nagkaroon ng mga unmet expectation. Yung mga inaasahan mo, hindi nangyari, mapuprostrate ka. Responde galit. Di ba? Yung mga inaasahan mong promotion sa trabaho, hindi na-materialize. Yung mga inaasahan mong taas ng sweldo, yung inaasahan mong magandang pagsasama nyo mag-asawa, yung inaasahan mong mga bagay na hindi nangyari, unmet expectation, yun po ay nagre-resulta, ang response po natin, galit. Amen. Yung inaasahan na talagang dadating yung blessing mo, pero hindi dumating, yung inaasahan mo, mapopromote ka, pero hindi ka na-promote, frustrated ka, ang responde po natin, galit. Amen. Sino ba matutuwa? Wala naman pong pag na-frustrate ka, nabigo ka, yung inaasahan mo hindi nangyari, talagang yun ay inaasahan mo talaga na mangyayari yun. Inaasahan mo na mapopromote ka. Inaasahan mo na talagang may increase ang sweldo mo. Pero hindi nangyari, talagang naman matuwa ka. Ang response mo, anger, magagalit ka. Ang biblical example po nito, ay walang iba kundi naalala po natin si Naaman. Si Naaman po ay isang Syrian, siya po ay merong ketong. Dahil sa may ketong, siya po ay nagpunta kay Elisha, Prophet Elisha. Kasi po nabalitaan niya na si Prophet Elisha po ay ginagamit ng Panginoon sa pagpapagaling. So nagpunta po siya kay Prophet Elisha. Pagkatapos, ang sabi sa kanya ni Prophet Elisha, nung nandun na po siya sa 1 2 Kings chapter 5 verse 10, sabi sa kanya, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses, at babalik ang dati mong katawan, gagaling ka sa iyong sakit. 2 Kings chapter 5 verse 11. Ito po yung sabi. But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come to me and stand and call on the name of the Lord his God, and wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Bakit po nagalit si Naaman? Bakit po siya nagalit? Nagalit po si Naaman dahil po sa unmet expectation. Yung expectation po niya hindi nangyari. Kanya pong ina-expect, inaasahan po niya na gagawin po ni Elisha yung ganitong bagay para ibang ginawa niya. Inaasahan po ni Elisha
hindi niya inaasahan po ni Elisha, nagalit po si Naaman sapagkat hindi po ginawa ni Elisha yung inaasahan niyang gawin sa kanya. Kasi ang inaasahan po ni Naaman, pagpunta niya po kay Elisha, tatayo siya, tatawagin niyang pangalan ng Panginoon, itatapat ang kanyang kamay sa kanyang sugat at sasabihin, magaling ka na. Yun po yung inaasahan niya. Yun ang expected niya na pagpunta niya kay Elisha, ganon ang gagawin. Pero ano po ang ginawa ni Elisha? Sabi sa kanya, pumunta ka sa Ilog Jordan. Dumubog ka doon ng 7 beses at gagaling ka sa iyong sakit. Unmet expectation. Nabigo po siya, na-prostrate po siya, so ang kanya pong response, galit. Amen. Yun po naman katotohanan eh. Pag nabigo tayo, yung mga inaasahan natin hindi nangyari. Yung inaasahan mong promotion, yung inaasahan mong increase, yung inaasahan mo, nasasagutin ka na nung liniligawan mo. Diba? Tapos hindi nangyari, yun po ay mapupustrate po tayo, ang kalimit ng response po natin, galit. So yun po napapagalit una, yun po tayo nasaktan, physical or emotional. Pangalawa, nabigo po tayo frustration. Number 3 po, na tayo po ay nagpapagalit sa atin, fear, takot. Anumang oras na tayo po ay nakaramdam, na tayo po ay tinetreten, o tayo po ay tinatakot, ito po ay, ang response po natin dito ay galit. Di ba? Kapag naramdaman mo, tinetreten ka, naramdaman mo na tinatakot ka, naramdaman mo, ginagalit ka, response po natin dito, galit. Kaya minsan, pag naglalaro ka ng basketball, sumigaw sa hindi ka nakasisigaw ka, boo! Di ba nagagalit po tayo? Kasi po yung bang parang, naramdaman mong tinetreten ka, naramdaman mong pinagbabantaan ka, ang natural tendency po natin, ang response po natin dito ay galit. Ang magandang halimbawa po dito ay si King Saul. Naalala po ba natin si King Saul? Nung si David po ay matapos pong mapatay ni David, si Goliath. Sa 1 Samuel chapter 17, napatay po niya. 1 Samuel chapter 18, matapos pong mapatay ni David si Goliath, sila po ay bumalik na kasama si Haring Saul. At sabi ko doon, ang bawat bayang madaanan nila, sinasalubong po sila mga kababayan, umaawit at kumakanta. At pagkatapos, sinasabi po nila, pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. Yun po yung sigaw ng mga kababayan. Si David pinatay, si Saul pinatay libo-libo, si David 10,000. Sabi po doon sa 1 Samuel chapter 18 verse 8. Saul was very angry. This refrain displeased him greatly. They have credited David with tens of thousands. He thought, but me, the only 1,000, what more can he get out of the kingdom? So, si David po, he felt threatened. Natakot po siya sapagkat iniisip niya, baka siya mapalitan na ni David bilang hari. Kaya sabi niya, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari. Dahil po siya ay natakot na maaaring mapalitan siya bilang hari ng Israel. Siya po ay nagalit at alam po natin kung ano po yung nangyari. Di ba? Alam natin kung nangyari na dahil sa galit, hinantig po niya si Haring David. Anger is a secondary emotion. Kaya pag tayo po ay nagalit, kinakailangan mong tayo huminto at magtanong tayo sa sarili, bakit ako nagalit? Secondary emotion. Nagalit ka kasi merong pangyayaring naganap nung una. Bakit ako nagalit? Nagalit ba ako dahil ako'y nasaktan? Nagalit ba ako dahil ako'y na-frustrate? Nagalit ba ako dahil ako ay natatakot? Once we understand that anger is a secondary emotion, we can begin dealing with the actual problem. Amen. Secondary emotion po yan. Merong pinagmulan yung galit mo. At pag naunawaan po natin ito, ito yung secondary emotion, we can begin dealing with the actual problem. Anger is a physical response. Anger is a secondary emotion. Letter C, righteous anger. Matuwid na galit. Para po natin maunawaan ang anger biblically, kinakailangan po natin maunawaan yung pagkakaiba ng righteous anger and sinful anger. Ibig sabihin, merong galit na matuwid.
Merong galit na talagang dadaling ka sa kasalanan. So, kinakailangan atin pong makita o maunawaan yung pagkakaiba ng righteous anger na simple anger. Ibig sabihin, anger is not always wrong. Ang galit hindi po laging mali. Hindi pag nagalit ka, nagkasala ka na. Merong righteous anger, merong simple anger. Sabi po ng Ephesians 4:26, in your anger, do not sin. Magalit ka pero huwag kang magkasala. Ibig sabihin, anger is not always simple. Ang galit, hindi laging dadaling ka sa kasalanan. Hindi laging simple yan. Kaya sabi dito, in your anger, do not sin. Kung magagalit ka, huwag kang magkasala. Ibig sabihin, pwede ka palang magalit nang hindi ka magkakasala. So, anger is not always simple. Anger is not always wrong. Amen. Meron pong righteous anger. God expresses righteous anger. Ang Diyos po ay nagpakita ng righteous anger. Psalm 7:11, God is righteous judge, a God who expresses His wrath every day. In fact, the Bible speak over 1,000 times of God's anger. Yung pag binasa po natin sa Old Testament, yung poot ng Diyos, righteous anger po yan. Nagagalit siya sa masama, nagagalit siya sa kasalanan. Ang tawag po the righteous anger. Maging si Moses, si David demonstrated the righteous anger. Tatandaan po natin, si Moses demonstrated the righteous anger. Yung pong mga Israelita ay nagrebelde. Nung si Moses po nasa Mount Sinai, kinakausap po siya ng Panginoon, kung saan ibinigay na sa kanya yung tablet of stone, na kung saan nakasulat yung 10 Commandments, yung pong mga Israelite na naiwan sa paanan ng bundok, nagrebelde po, nagpagawa po sila ng guyang ginto. Kung nabasa po natin, natatanda natin sa Exodus chapter 32, verse 19. So nagalit po, bumaba po si Moses, dala-dala po niya yung pong tablet of stone na pinagsusulatan ng 10 Commandments, binilibag po niya. Yung tablet of stone, nabasag po, pagkatapos kinuha niya yung guyang ginto, sinunog, dinurog, nilagay sa tubig, pinainom sa mga Israelites. Tawag po ng righteous anger, nagalit po siya sa maling ginawa ng mga Israelites. Maging si David, demonstrated a righteous anger when Goliath mocked the true God of Israel. Di ba nung hinamak ni Goliath, yung Diyos ng Israel, nagalit si David. Kaya sabi niya, 1 Samuel 17:26, who is this uncircumcised Philistine that he would defy the army of the living God? Yun po yung righteous anger. Nagalit ka sa maling ginawa ng kapwa, hindi ka dumisyo sa tao, nagalit dito sa masamang ginawa, maling ginawa ng kapwa mo. Jesus also demonstrated a righteous anger. Maging si Jesus Christ, nagpakita po ng righteous anger. Jesus Christ demonstrated righteous anger with the Pharisees who didn't want Him to heal on the Sabbath. Di ba nagalit siya sa mga Pariseo? Sa Mark chapter 3 verse 5. Kasi mga Pariseo, ayaw siyang, pinipigilan siyang magpagaling sa Sabbath day, araw ng pamahinga. Nagalit po siya. He demonstrated righteous anger with his disciples who were trying to stop people from bringing their children to Jesus. So nagalit din po siya. Righteous anger. Nagalit po siya sa kanyang mga alagad. Saka pinipigilan po na kanyang mga alagad na dalhin ng mga magulang yung kanyang mga anak kay Jesus. So nagalit po siya sa kanyang mga alagad. At doon sa Mark 11:15-17, dito po ipinakita ng Jesus righteous anger. Di ba, pagpasok ng templo, pinagsisipa niya, pinagtataob yung mga nagtitinda doon. Righteous anger. So, okay. So, ibig sabihin, it's okay to get angry. Okay lang po na magalit tayo kapag tayo yung mga galit doon sa mga bagay na nagsasani sa Diyos para magalit. Ulitin po natin. Okay lang po magalit kung tayo magagalit doon sa mga bagay na naging dahilan para magalit po ang Diyos. Ano ba ang dahilan para magalit? Ang Diyos po'y galit sa kasalanan. Ang Diyos po'y galit sa mali. So, okay lang magalit. Okay lang na tayo po'y magalit doon sa kasalanan na ginawa ng tao. Talagang magagalit ka kung gawa ng kasalanan. Kaya minsan nagagalit po tayo pag nakapanood tayo, nakapakinig tayo, nakapanood po tayo sa Facebook na gumawa ng masama, pinatay, ni-rape. Di ba nagagalit tayo? Nagagalit po tayo. Hindi po masama magalit kung tayo magagalit doon sa mga bagay na naging dahilan para Diyos magalit.
Pag nakita mo gumawa ng masama, nagagalit po tayo. Maging mga mahal natin, di ba, minsan may anak ka gumawa ng mali, siyempre nagagalit ka. Nagagalit kasi doon sa maling ginawa ng anak mo. Hindi po masamang magalit, ulitin po natin. Kapag tayo magagalit doon sa mga bagay na nagiging dahilan para ang Diyos ay magalit, hindi masamang magalit kapag may nakita tayong taong gumawa ng mali, gumawa ng kasalanan. Hindi po masamang magalit. Natural na magalit ka bilang mananampalataya. Amen? Kasi nakita mo gumawa hindi tama, umargabyado sa kapwa mo, natural na magalit po tayo. Hindi mismo doon sa tao, hindi doon sa ginawa niyang masama, doon sa ginawa niyang mali. Righteous anger. Simple anger, pero meron din pong simple anger. Galit na magdadala sa iyo sa kasalanan. Kung yung righteous anger ang dinudulot po ito'y kabutihan, yung simple anger, dinudulot po ito'y kasamaan. Sabi po ng Proverbs 29 verse 22. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, lagi nakikipag-away dahil sa init ng ulo. So, merong righteous anger, meron pong simple anger. Pero kalimitan, ang nagagawa po natin, simple anger, hindi righteous anger. Amen. Pwede pong magalit ng hindi nagkakasala. Hindi lahat ng galit ay kasalanan. Hindi na lahat ng galit ay masama. Ulitin po natin, okay lang magalit kapag tayo nagagalit doon sa mga bagay na nagiging dahilan para Diyos ay magalit. Kasalanan at kamalian. Kaya yung simple anger, ito yung galit na magdadala sa atin sa kasalanan. Na pag nagalit ka, magsasalita ka na ng hindi. Kaya sabi po doon sa Ephesians 4:20, be angry and sin not. Magalit ka, pero huwag kang magkasala. Pwede ka magalit, hindi ka magkasala. Di ba? Kung pipigilan po natin pananalita natin. Pero pag nagalit po tayo, nagsalita na tayo hindi na maganda, yung ating init na naramdaman, pinakawala na po natin. Yun, talagang dadalhin po tayo sa kasalanan. Amen. Ulitin po natin, ang galit hindi laging mali. Okay lang magalit kung ang kinakagalit po natin, yung mga bagay na nagiging dahilan para ang Diyos ay magalit. Hindi lahat ng galit masama. Hindi lahat ng galit simple. Pero kinakailangan, pag tayo nagalit, pigilan po natin sarili natin na huwag po tayo magkasala. Amen. So, Roman number 3, promise number 1 po is the problem of anger. Roman number 2, understanding anger. And number 3, dealing with anger. How to deal with the problem of anger. Paano po natin haharapin yung pong problema ng galit? Letter A, how we express anger is a learned response. Kung paano po natin ipahayag ang ating galit, ito po isang natutunang tugon. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagalit, at in-express mo, halimbawa, nagalit ka, nagsalita ka ng hindi maganda, nagalit ka, ikaw ay nanakit ng kapwa mo, nanunto ka ng kapwa. Ibig sabihin, yung response mo ay natutunan mo. Learn response. Natutunan mo yan. Amen. Hindi po yung talagang bukal sa puso mo. Kaya ka nagre-respond din ng ganon kasi natutunan mo yan. Kaya pag nagalit ka, minsan pagsasalita ka ng hindi maganda, kapag nagalit ka, nananakit ka, kapag nagalit ka, nanununto ka, ibig sabihin yan pong galit na ay natutunan mo. Hindi mismo nang galing sa'yo. Marahil, nung bata ka, nakikita mo, halimbawa, ang tatay mo, pag nagagalit, nananapa. Pag ang nanay mo, nagagalit, nagahagis ng, nagsasalita ng hindi maganda. O miskin sa kapwa mo, nakikita mo, pag nagagalit, ganun ang ginagawa. So, ano nangyari sa'yo? Natutunan mo ngayon. Ang buong akala mo, okay lang. So, kapag nagalit ka, nagsasalita ka ng hindi maganda. Kapag nagalit ka, ay nananakit ka. Yun po ay natutunan nating tugon. Learn response. How to express anger is a learned response. Natutunan po natin yung responde na yon. Kaya natin ginagawa. Pero purihin po ang Diyos sapagkat ang Diyos ay naandito, naparito upang tulungan po tayo sa problema ng galit. So ulitin po natin, dealing with anger. How we express anger is a learned response. Kung paano po natin ipahayag ang ating galit, ito po yung natutunan natin. Hindi mismo nanggaling sa atin. Natutunan natin. Maraming bata pa siguro nakikita natin gano'n. Gano'n magalit ang ating kao. Kaya pag nagalit po tayo, ina-express po natin sa mga bagay na hindi maganda. Ulitin po natin,
How we express our anger is a learned response. Letter B, how we express anger is a chosen response. Kung paano po natin ipahayag ang ating galit, ito po yung pinili mong responde. Pinili mong responde. Wala namang pwedeng gumalit sa atin eh. We can always choose not to be angry. Pwede natin laging piliin na huwag magalit. Pero pag nagalit ka, nanunto ka, nagsalita ka na hindi maganda, pinili mong gawin yun. It is a chosen response. Kasi pinili mo eh. Pwede naman tayong hindi magalit. Di ba? We can turn our anger off anytime we want. Pwede po natin i-turn off, patayin. Yung ang tawag dito, yung pindutan para ma-off yung galit po natin. Amen. Pero ang problema po, hindi natin pinapatay, hindi natin tina-turn off yung anger natin, laging nakabukas. Amen. Pag nagalit ka, pinili mong magalit. Kapatid, wag po natin sisisihin. Wag natin kasi ito ginalit ako eh. Kasi itong tao ito, linoko ko eh. Eh hindi po, pag nagalit tayo, at yung galit po natin ay simple, talaga nakagawa tayo hindi na maganda. Ibig sabihin, pinili po natin yan. Pinili po natin na gano'n ang gawin po natin. It is a chosen response. Amen. Sabi po nung binasa natin, Proverbs 13:3, he who guards his lips, guard his life. But he who speaks rashly will come to ruin. Sabi po ng Joshua 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Dapat tayo maging mabilis makinig, daan-daan sa pananalita, at mabagal magalit. Amen. God gave us 2 ears and 1 mouth. Tayo po'y binigyan ng Diyos ng 2 tenga at 1 bibig. Use them accordingly. Think before we speak. Amen. At kapag pinili po natin mabilis makinig, if we choose to be quick to listen and slow to speak, that will help us with the 3rd part of the command in James 1:19, which is to be slow to anger. Kapag pinili po natin na tayo mabilis makinig, pinili po natin mabagal tayong magsalita, ito po yung makakatulong sa atin para po tayo maging mabagal magalit. Amen. How we express anger is a chosen response. Kung ano po yung, paano natin pinahayag yung galit, yun po ay pinili po nating tugon. Wala po tayong pwedeng sisihin. Naintindihan ba natin? Kaya mo ginawa yan, kasi pinili mo eh. Nasa atin yung desisyon. Nakarinig po tayo ng hindi magandang pananalita. Ginawa tayo na hindi tama, nasa atin po yan. Pipiliin mo bang magalit o hindi? Nasa atin. So, pag in-express mo, ano yung in-express mo doon sa galit mo, ibig sabihin, yun po yung pinili mong response. Kung nagalit ka pero hindi ka nagsalita, kung di tahimik ka na, yun ang pinili mo, mas maganda. Pero pag nagalit ka, biglang kumawala ang kamay mo, nagsalita ka na hindi maganda, pinili mong gawin yan. Ulitin po natin, miski sino ang gumalit sa atin, pwede tayong pumili na pag tayo magalit. Nasa atin po yan. Pero sa sarili natin, hindi po natin kaya. Amen. Hindi natin kaya. Siyempre, kailangan po natin ang tulong ng Panginoon. So, ulitin po natin, anger as a physical response, anger as, balikan po natin, how do we express anger is a learned response. How to express anger is a chosen response. Let's see how to express anger as a godly response. Paano natin ipapahayag yung galit as a godly response bilang maka-Diyos na tugon? We've learned anger as a learned response. We've learned anger as a chosen response. How do we express anger as a godly response? Paano po natin may papag yung galit natin sa kaparaanan po na maka-Diyos na kaparaanan? We have 5 steps to follow. Number 1,
how to express anger as a godly response, yung maka-Diyos na tugon. Number 1, ask God for help. Hilingin po natin ang tulong ng Panginoon. Kapag hindi po natin kayang i-fix yung problema ng galit, humingi na po tayo ng Panginoon. We need God's help. Ang sabi ng 1 John 9, if we confess our sin, He is faithful and just, forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So kapag tayo po ay nagagalit, para magkaroon po tayo ng godly response, una ay humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kaya tanggapin natin yung pagpapatawad sa pamagitan natin. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. And then, alalahanin po natin yung tatlong bagay na nagpapagalit sa atin. Heart, frustration, or fear. Yun po yung nagpapagalit sa atin. Hilingin po natin sa Panginoon, napagaliin ng Panginoon yung pain na naramdaman po natin. Ibigay po natin sa Panginoon ating mga frustration. And i-let go po natin yung fear and learn to trust God instead. Amen. Sa sarili natin, hindi po natin kaya. Humingi po tayo ng tulong sa Panginoon para magkaroon tayo ng godly response sa galit. Una sa lahat, humingi tayo ng tawad. Pagkatapos, yung pong sanhi ng galit natin, kung tayo pinasaktan, kung tayo nabigo, tayo natakot, isuko po natin sa Panginoon. Sabi ng Bible, cast all your cares upon Him because isuko natin sa Panginoon. Hayaan natin alisin ng Panginoon at then magtiwala po tayo sa Panginoon. So yun po una. Pangalawa, learn to recognize anger early. Matuto po tayong i-recognize yung anger na mas maaga. Pag nararamdaman po natin na medyo magagalit ka na, yun, sabi po ng Proverbs 17:27, nagtataglay ng kalaman ang maingat magsalita, ang mahinaw na taong may pag-unawa. Tapos, di ba sinabi natin, anger is a secondary response. Kaya ka nagalit sapagkat merong pangyayari na ganap, mayroong nagpagalit sa'yo. So, ibig sabihin, number 2, learn to recognize anger early. Yung agad na kilalanin mo agad, pag naramdam mo medyo nagagalit ka na, then ask help God. Willing tayo, natulungan po tayo ng Panginoon. The Bible says that there is power in knowledge and understanding. The more we understand how anger works, and the more we understand how anger works in us, the more we will learn to exercise restraint. Amen. Di ba pag naramdaman mo agad na medyo nagagalit ka na, doon ka makakahinang tulong para makapagpigil ka. Wag natin hayaan na yung galit ay talagang yung full blown na yung galit. Nagsisimula ka pa ng galit, mas madali pong pigilan eh. Di ba? Ano ba, merong nasaktan ka at nararamdaman mo, dahil nasaktan ka, nararamdaman mo gagalit ka na, mas madali mapigilan. Mas madali makahingi ng tulong sa Panginoon. Kesa, pababayaan po natin yung galit at talagang galit na po tayo. Nagsisimula pa ng galit, patayin na po natin. Resolvehin na po natin. Humingi na tayo ng tulong sa Panginoon. Huwag natin hayaan na talagang mapuspos yung galit natin. Nag-uumpisa pa lang, kasi mararamdaman naman po natin yan eh. Minsan may kausap ang tao, minsan nagsasalita na hindi masaganda sa'yo. Mararamdaman mo, medyo nag-iiba na yung pakiramdam mo, medyo nagkakaroon na ng galit. Sumatayin na po natin timano. Rebuke in Jesus' name, hingi ng tulong sa Panginoon. Huwag natin hayaan yung galit ay maging full blow, yung galit na galit ka na. Mahirap na pong pigilan niya. So, i-recognize po natin early yung galit para mas madaling resolve. Then, resolve quickly. Learn to resolve your anger quickly. Huwag natin patagalin. Kapag tayo may galit, resolvehan agad po natin. Ephesians chapter 4, verse 26. In your anger, do not sin, do not let the sun go down while you are angry. Magalit ka, ngunit huwag kang magkasama. Huwag mong hayaan ang galit mo ay lubugan ng araw. Amen. Huwag mong itutulog. Huwag natin itutulog yung galit. Pag tayo po yung nagalit, o meron tayong taong may kagalit ka, huwag po natin hayaan magtagan. Huwag po natin itulog. Huwag natin hayaan lubugan ng araw. Ibig sabihin, bago matulog, makipagkasundo na po doon sa tao. Kung kapamilya mo, makipagkasundo na po tayo, huwag nating hayaan. Kasi pag natin hinayaan, hindi agad natin rin nasolve. Yung galit, natatanim dito nagiging poot. Pero pag madali, alam mo nagalit ka, resolvehin mo agad. Kung kayong mag-asawa, nagkaroon ng nagalit, resolvehin mo na. Huwag na natin itulog yung galit. Mag-usap, magpakumbaba, humingi ng tawa. Amen. Kasi pag pinatagal po natin yung kabukasan, ikalawang araw,
Matindi na po yan. Yung galit, hindi na galit, o tiyan, nakatanim na po yan. Pero kung umpisa pa lamang, yung araw din yun, gawin na po natin nararapat. Kung tayo ang may kasalanan, humingi po tayo ng tawad. Ay kung tayo po ang hinihipo ng Panginoon, miski hindi tayo nakasana, miski hindi tayo mali, tayo po yung, kung tayo po yung mas nakakaunawa, tayo po yung lalapit para makapagkasundo. Huwag po tayo yung bang parang nagpapakiramdaman. Minsan gano'n na magkasama, nagpapakiramdaman kung sino yung uuna. Amen. Pero ang kalmitan, kung sino po yung nanalangin, Lord, tulungan mo kami na may magkasundo, yun po yung unang hakbang. Huwag na po natin patagalin yung galit. Resolvehin po natin agad. Sabi po na meron isang Latin proverb, ang sabi po, he who goes angry to bed as a devil for a bedfellow. Ito po ay old Latin proverb based on this verse. Ang sabi po, he who goes angry to bed as the devil for a bedfellow. Yung daw natutulog ng galit, merong katabing devil. Amen. Totoo po yan. Kasi pag ikaw po ay nahiga, matutulog kang galit ka, pag pikit mo, iniisip mo yung taong kinagagalitan mo eh. Di ba? Hindi ka makapanalangin. Pag tayo po humiga na may galit sa puso, hindi tayo apektado po yung pananalangin natin. Hindi tayo makapanalangin. Hindi talaga magiging powerful, hindi po maging epektibo yung prayer natin kapag meron tayong galit. Di ba, number one, ano po ng prayer, hingi tayo ng tawad eh. Di ba? Bago ka hingi ka ng tawad. So, paano kung makakahingi ng tawad kung meron kang kinagagalitan? So, ibig sabihin, resolvehin po agad natin. If you are angry, do not stay angry, but resolve it. Resolvehin agad po natin. Huwag na natin patagalin. Sabi po na Ray Pritchard says, when you are angry, pray about it. Talk it over to a friend. Take a bath. Sabi niya, maligo ka. Or go for a walk. But don't let your anger build and burn. Take care of it before sundown if you can. Don't try to sleep it out, that won't work. Yung sabi po niya, kapag ikaw ay nagagalit, sabi niya, ipanalangin mo. I-share mo sa kaibigan mo. Maligo ka. Maglakad-lakad ka. Huwag mo hayaan yung galit mo ay mabuo at masunog. Take care of it before sundown. Don't try to sleep it out. Huwag mo hayaan, huwag mong itulog yung galit mo. Resolvehin na po natin. Amen. So lahat po tayo minsan nakakaranas ng galit. Huwag natin patagalin. Resolvehin na po natin. Kung tayo may kasalanan, humingi tayo ng sorry. Hindi po naman kahinaan yung paghingi. Yung paghingi ng sorry, yun po ay strength galing sa Panginoon. Di ba? Kalakasan po yung galing sa Panginoon. Yung matuto tayo magsalitang sorry, patawad. Di ba? Miski minsan hindi tayo nagkamali dahil gusto natin magkasundo. Kasi sinasabi po natin, mayroon pinagpapakiramdaman eh. Lalo pag sa pamilya, di ba nagpapakiramdaman na sa isip na isa, hindi naman ako ang may kasalanan eh. Siya may kasalanan. Kasi pag ganun po ang pakiramdam natin, ay hindi naman ako may gawa eh. Siya naman may gawa eh. Makasama ko sa bahay, eh hindi talaga magkakasundo. Mangyayari, matutulog kayong pareho na may galit. Kabukasan, matindi na po yan. So bago matulog, don't let your wrath, huwag mong hayaan ang galit mo ilubugan ng araw, ang sabi po doon. Amen, kung kinakailangan ikaw po ang mag-sorry, eh dapat natin gawin. Kasi ang ating iniisip yung kalooban ng Panginoon na magkasundo. Huwag natin hayaang abutin ng kabukasan yung galit. Resolvein po natin agad. Resolve your anger quickly. Amen. Number 4, para po tayo magkaroon ng godliness, practice forgiveness. Ipamuhay po natin yung pagpapatawad. Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ forgive you. Magpatawaran. Learn to say, I'm sorry when you are the one who's wrong. And practice forgiveness when the person is wrong. Matuto po tayong magpatawad. Amen. Kasi hindi po mawawala yung galit natin kung hindi tayo magpapatawad. Amen. Kung tayo nagkamali, ito sinabi ko kanina, kung tayo nagkamali, learn to say, I'm sorry. Amen. At yung kapwa po natin, yung ating pong kapwa naman, ang nagkamali, patawarin po natin. Ang tanong, paano kung hindi humingi ng tawad? Miski hindi siya humingi ng tawad, para mawala yung galit mo, patawarin mo po.
Kasi iisipin mo, hindi mo nahingi ng tawad, paano ko papatawarin? So, nandun pa rin yung galit mo. Para mawala yung galit mo, miski hindi siya humingi ng tawad, magpatawad ka at mawawala po yung galit. Amen. Learn, practice forgiveness. And panghuli po, ask God to develop the fruit of the Holy Spirit. Hilingin po natin sa Panginoon na ma-develop yung fruit of the Holy Spirit sa ating pong mga buhay. Ano po yung fruit of the Holy Spirit? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen. Ipag-pray natin ma-develop yung buhay ng Espiritu Santo. Mahirap pong magalit kapag punong-puno tayo ng pag-ibig sa puso. Hindi po ba? Mahirap magalit kapag pinapamuhay po natin yung pag-ibig ng Diyos. Mahirap magalit kapag puspos po ng kagalakan yung puso po natin. Mahirap magalit kapag punong-puno ng kapayapaan yung puso natin. Mahirap magalit kapag pinapamuhay po natin yung patience. Mahirap magalit pag pinamuhay po natin yung kabaitan, yung kabutihan, yung katapatan, yung pagiging gentleness at yung pong self-control. Kapag ang bunga ng Espiritu Santo po ay na-develop sa ating buhay, may hirapan po tayong magalit. Amen. Amen. Ang ating bumal sa Kristo ay naparito, hindi lamang para po tayo iligtas, hindi upang tayo po ay tulungan sa problemang ating pong kinakaharap araw-araw. Pinag-aralan po natin the problem of anger. Ang unang bagay na dapat natin kilala, anger is problem. It's a real problem. Ito po yung totoong problema. Paano po natin? God response. Ask God for help. Recognize angry early. Resolve anger quickly. Practice forgiveness. And ask God to develop the fruit of the Holy Spirit. Anger is a real problem. Pero salamat na andyan po ang Panginoon parito upang tulungan tayo para po doon sa ating problema ng galit. Ulitin po natin, anger is dangerous. Mapanganib po ang galit. Kaya po, hindi natin kaya ito, kailangan po natin yung tulong po ng ating pong Panginoon. Susulitin po natin, Jesus came to help us with our problems and He can help us with the problem of anger. Ask God for help. Recognize anger early. Resolve anger quickly. Practice forgiveness. Ask God to develop for the fruit of the Holy Spirit. Anger is not always wrong. Anger is not always sinful. Ang galit hindi laging mali. Ang galit hindi laging magdadala sa atin sa kasalanan. At tayo po pag tayo po yung nagalit, pinili po natin magalit. It is a chosen response. Pwede po tayong hindi magalit, pwede natin piliin hindi magalit. So yun po dapat, piliin natin. Huwag natin piliin magalit, piliin natin hindi magalit sa tulong at sa biyaya po ng ating pong Panginoong Diyos. So yun po yung pinag-aralan natin, the problem of anger. Si Lord na parito upang tayo po'y tulungan na malutas yung problema ng galit. Salamat po sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin. Sasalamatan ka namin, Panginoon, maraming salamat sa amin na pagkaraan the problem of anger. Isang bagay na dapat namin kilalanin kung sa lahat na yung galit, ito po ay tunay na problema. Na ang galit is very dangerous. Sa sarili namin, hindi namin kaya mapigilin yung galit namin. Minsan yung galit namin, nagre-responde kami ng hindi maganda, Panginoon. Pero sa biyaya mo, sa tulong mo, ikaw lang ang makakatulong sa amin para marutas namin, maharap namin yung problemang galit sa amin mo, sa tulong mo, sa biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri ka namin. At Lord, maraming salamat sa nanonood ng live at sa manonood po ng replay. Pagpalain mo ang bawat siya at pagpalain mo lahat ng nanonood pa sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At next Wednesday ay ang ating pong pag-aaralan is the problem of worry. Yung problema patungkol sa pag-alala. Salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon at God bless us all.